Story time, papamagatan nating lihim sa liham. Si Ana ay isang honor student sa grade 11. Ay tahimik at masipag. Isang araw, may natanggap siyang liham na walang pirma. Nakasulat dito, napapansin kita araw-araw. Sa bawat ngiti mo, parang may araw sa loob ng classroom. Secret, sabi sa liham. Nagulat siya, hindi siya sanay sa ganun pero araw-araw may bagong liham sa locker niya. Minsan may simpleng tula, minsan may sketch na sa kanyang paboritong anime na karakter. Unti-unti, kinikilig siya at nagtanong sa sarili, sino kaya ito? Nagduda siya, baka si Leo, ang kaklase niyang tahimik at lagi nakatitig sa kanya. O baka naman si Aldrian, ang joker na kaklaseng palaging nagpapatawa. Hanggang sa araw ng Foundation Day, nahanap siya ng isa pang liham. May kita mo ako sa rooftop, doon ko aaminin ng lahat, sabi sa liham. Kinabahan si Ana. Umakyat siya ngunit laking gulat niya nang makita naroon ang kaibigan niyang si May. Hindi ang sinumang lalaki. May bitbit na sulat si May. Nilapitan siya at nanginginig. Tahimik lang si Ana, hindi niya inakala. Pero ngunit siya ay dahan-dahan nilapitan si May at mahina niyang sabi, siguro pwede natin simulan sa pagiging totoo. Part 2. Pagpatuloy natin. Pagkatapos ng revelasyon sa rooftop, naging katahimikan ang sumunod na araw. Si Ana at May, nagdating laging magkasama, ngayon parang dalawang estranghero sa loob ng classroom. Nang minsan walang tao sa library, nilapitan ni Ana si May. Ana, May, ayos ka lang? May, oo, ikaw. Ana, hindi ko alam, nalito lang ako sa lahat. Hindi dahil babae ka, kundi dahil hindi ko inaasang ikaw yun. Sa tagal natin magkasama, bakit lihim pa? At napayuko si May. May, takot na takot akong mawala ka kung sakaling hindi maramdaman ng pareho. Pero nang tumagal, mas natakot akong magsinungaling. Tahimik, nasa pagitan nila ang mga salitang hindi pa rin mabitawan. Ana, alam mo ba, sa totoo lang, tuwing binabasa ko yung mga liham mo, mas naging masaya ako. I felt seen. May, kahit ako yon? Ana, umingiti ng mahina. Oo, pero kailangan ko pa rin ng oras. Hindi dahil sa'yo, kundi dahil sa sarili ko. Ilang buwan nang lumipas, graduation day, natanggap ni Ana ang huling liham mula kay May. Hindi ko na ipipilit ang sarili ko, pero salamat pagbibigay ng pagkakataong mahalin ka. Kahit saglit lang, at kung darating ang araw na kaya mo na rin akong mahalin, alam mo kung saan ako hahanapin. 2 years later, sa isang cafe, malapit sa Universidad, pumasok si Ana hawak ang lumang liham. Paglingon niya, naroon si May, nagbabasa ng libro. Ana, excuse me, bakante pa ba rito? Nag-angat ng tingin si May. Ana, ngayon, kaya ko na. Part 3, lihim sa liham, tayo sa gitna ng lahat. Unang taon sa kolehiyo, magkaibang kurso, magkaibang universidad, pero parehong lungsod. Si Ana, busy sa journalism. Si May, abala sa fine arts. Minsan lang sila magkita pero